Okay, so lecture for today is introduction to structural steel design. Nakapag-discuss ba tayo last time? Ay, wala. Kahit isa, wala. Nagkwento lang ako. Talaga. Siya. The introduction to structural design muna tayo. Ito, hindi pa talaga. Diba? Patay lang to. Ay, ganun. Ayaw nga, no? Sino ba nagpapatay nun? May nag-ano nun. Minsan hindi mo access yung file. Ano yung access? Oo nga. Okay, ano tayo, introduction to structural design. Paano ba natin ginagawa to, no? Okay. General to, no? General lang. Okay. Structural design, sabi dito, of buildings, whether structural steel or reinforced concrete, requires the determination of the overall proportions and dimensions of the supporting framework. Okay, yung goal natin di ba? Pag nagde-design tayo, we choose the sizes na magiging adequate para doon sa structure natin. Kung ano mo structure yun, pwedeng bahay, pwedeng school, hospital, parking, kung ano man yun, no? Basta yun nga, pag nagde-design tayo structural, ang goal natin is to choose the member sizes na magiging adequate siya. Okay? Yung design natin, marami yun. Siyempre, may iba't ibang types ng design. Di ba? Meron tayong architectural plan, di ba? Architectural design, meron tayong structural, electrical, plumbing, etc. Okay? So, iba-ibang tawag ito, field, iba-iba ng gumagawa siyempre. Okay, tapos sino mga kasama sa design process? Syempre, number one, si owner. 'Di ba? Si owner yung may pera, siya yung magpapagawa ng project. 'Di ba? Siya magde-decide kung anong type ng structure yung gagawin natin, 'di ba? Kung gusto niyo ng bahay, di pagawa tayong bahay. 'Di ba? Kung gusto niyo ng school, gagawa tayong school. Or syempre, depende sa intent nung kung sino man yung mag-initiate, no? Si owner yun. Okay, siya mag-identify ng anong gusto niya mangyari, tsaka para saan niya gagamitin yung structure. Okay, tapos kakausapin niya si architect. Depende, no? Minsan may ano pa yun, may away pa yan, no? Kasi, tawag dito, syempre, kapag nagde-design tayo, hindi naman pwedeng mauna ang structural design. Hindi mo pa alam yung itsura ng building mo, structural na. Hindi ganun, di ba? Dapat mauna si architectural design. Okay, yun yung tamang process. Okay, yun yung tamang process. Ang ano lang siguro ang medyo nagkaka-conflict lang sa ngayon, di ba? Kasi, dati, di ba, pwede tayong actually, hindi pwede, pero pinapayagan na gumawa ng architectural plans, no? Which is, ngayon, that is counted na as illegal practice. Okay, actually hindi naman talaga siya pinayagan. Vague lang kasi yung code. Kasi may part doon sa building code na sinasabi the architect or the engineer something. Okay, so kumbaga may option. Kaya kapag nag-apply ka ng structural plan, kunyari, floor plan, tapos itag mo lang as civil plan, di ba? Pwede na, di ba? So, approve na kay building official yun. Pero ngayon, hindi na ino-obra. Okay, kasi in the recent years, no, tawag dito, nagkaroon ng final na direction si Supreme Court na sinasabi na ito yung mga architectural plans, floor plans, elevation, section, yung site development plan, yung perspective. Yun yung mga tinatawag natin na architectural plan. Dati kasi yung mga matatandang engineer, dinadaya nila yon. Yung floor plan nilalagay nila as part of the civil plan. Iniba lang nila yung pangalan. So technically, hindi na siya architectural plan. Civil plan na siya kasi nilagay yung tag niya, civil. Okay, pero dahil doon sa architecture law, dinefine na nila na ang floor plan is part of the architectural plan. Okay, and nag-agree si Supreme Court, hindi na tayo pwedeng gumawa nun. Okay, so ngayon kapag tinry mo siyang i-apply, nire-reject na siya ng mga tawag dito, ng mga munisipyo, no? So tama lang naman kasi talaga. Okay, bakit? Kasi hindi mo naman talaga pinag-aralan yun. Di ba nang BD mo, mo yun, sinulaan mo lang. Di ba? Nahula-hula ka lang ng layout doon, di ba? Yung mga area, di ba? Hindi mo naman kinompute yun eh. Di ba? Hindi mo alam yung minimum area ng bedroom, ng CR, di ba? Hinalaan mo lang na mukhang kasya na yung, pwede na yun. Di ba? Sila, pinag-aralan nila yun. So, ibigay natin sa kanila yun, no? Talagang yung mga design ng ganun, expertise nila yon, dapat sila ang gumagawa doon. Tayo, ang ginagawa natin, structural, kasi yung pinag-aralan natin. Di ba? Hindi naman nila pwedeng hulaan yun. Okay? Ang pagdating sa layout ng mismong structure, ang may final say nun ay sila. Okay? Pero tawag dito, in collaboration yun sa atin. Siyempre, dapat mag-agree tayo sa kung saan yung mga members natin, kung saan yung mga poste,
di ba? And other structural members. Okay, so ayun. Pero pagdating sa sizes, ang final call nun, syempre tayo, wala silang say dun. Di ba? Kung diyan nila ilagay yung column, tapos yun yung require natin, wala silang choice. Di ba? It's either baguhin yung itsura ng framing or tanggapin nila yung mga sizes na hihingin natin. Kasi ang may responsibility doon is tayo. Okay? So, ang process should start sa architectural. Okay? Ibig sabihin ba nun, nauna si architect? Ibig sabihin ba nun, mas ano na siya, mas under tayo? Hindi. Ano lang yun, nagkataon lang na sa kanya talaga nagsisimula lahat. Okay, lahat connected kasi kay architect, pero hindi naman ibig sabihin na under tayo na architect. Ano yun, allied yan eh. Di ba? Hindi mo naman pwede sabihin na ako mas importante ako sa electrical engineer. Di ba? Pantay-pantay yun, lahat kayo mahalaga kasi hindi naman pwedeng architectural lang, wala structural. Hindi rin naman pwedeng ano lang, structural architectural, tapos wala kang wiring. Di ba? Di gagana, di ba? Lahat yan mahalaga, lahat yan kailangan. So, pantay-pantay yan. So, ano yan? Tawag din, allied professionals ang tawag yan. Okay? Pagka na-start na yung architectural plan, structural framework. Okay, dyan natin dinidecide kung anong type ng system yung gagamitin natin. Okay, meron tayong iba't ibang type of system. Usually, kapag concrete, ang pinaka-common dyan, yung reinforced concrete na moment frame. Alam niyo yung moment frame? Ano yung sabihin ng moment frame? Frame consists of columns and beams. Moment kasi siya ay connected ng mga moment connections. So halimbawa, meron ka ditong column, yan, tapos may beam ka, di ba ano yan, kapag ka concrete, di ba ano yan, sabay-sabay yung binubuhusan, di ba? So kung sabay-sabay yung binubuhusan, tapos yung mga bakal mo, di ba, nakahook yan, meron kang mga ano yan, mga proper development plan, may tamang detalye yan. Yung connection na to ay considered as a fixed connection. Okay. Ngayon, pagdating sa steel, di ba, meron kang beam, meron kang column. Sino ang magde-decide or paano mo ma-decide kung siya ay fixed or pin? Depende sa kung paano mo gagawin yung joint. Okay? Di-discuss natin next time kung paano mo masasabi na, okay, itong itsura na to ay counted as a fixed connection or pwede ring pin connection. Depende kasi kung paano mo i-connect yung flange and yung web mo doon sa supporting member. Okay, so next time di-discuss natin yan. Okay, so identify, okay, ito ay pwedeng moment frame, pwedeng hindi, depende sa case. Okay? Ngayon, moment frame, ibig sabihin nun, fix, no? So, fix ang anong connection. Paano halimbawa, kunyari, ang building mo or ang structure mo is, kunyari, parking. Di ba may mga ano ngayon, may mga structures na intended lang for parking. Halimbawa, sa Alabang, meron din mga malalaking building, di ba? Na ang purpose lang is maging parking. Yung mga steel, di ba? Imagine mo, kung moment frame yun, di ba, kailangan medyo magkakalapit yung columns. Yung pangit naman nun, kasi ano yun, sagabal yun sa, sa daanan ng mga sasakyan, di ba? So as much as possible, ginagawa nila, medyo malalayo ang span. Okay, ngayon kapag malayo ang span, ang nangyayari, yung structure mo medyo malambot, di ba? Paano natin papatigasin ang structure? Kasi kapag malambot ang structure, meron tayong tinatawag na serviceability requirements. Okay, serviceability in terms of drifts. Ano yung drift? Kapag nag-shake yung building mo dahil sa earthquake or dahil sa bagyo, pagka bumubaga ang hangin, yan, nag-shake yan. Pag nag-shake yan, hindi dapat siya sobrang laki. Okay? Nag-shake yan, syempre, kasi that is part of the energy dissipation. Di ba? Para ma-release mo yung energy na nag-a-act sa kanya. Pero, para ma-release mo yun, kailangan niya mag-deform, pero hindi pwede na excessive yung deformation. Meron tayong limit doon, drift limits. Okay? Paano natin ma-identify or paano natin gagawin na papasok siya sa limit? Okay? Kung moment frame yan, pwede mong gawin, tigasan mo yung structure. Paano titigas yung structure? Lalakihan mo yung mga members, lalakihan mo yung column, lalakihan mo yung beam para maging mas rigid siya. Paano kung may limit ka? Halimbawa, ayaw ni architect na yung column mo is mas malaki sa ganitong size. Kunyari, maximum ka ng 400 depth. Diba? Di pipili ka sa mga mga 400, mga W16. W16 by may mga numbers yun. Depende sa kapal ng flange, depende sa kapal ng web. Pero around that value. Ngayon, paano kapag yung pinakamalaki na sa W16 yung meron ka, pero hindi pa rin siya working, ano pwede mong gawin? Okay, so pwedeng gawin natin, gagamit tayo ng ibang system. Imbes na moment frame, meron tayong ibang options kapag steel. Pag concrete kasi ito lang talaga eh. Kapag hindi gumana to, pwedeng gawin natin magpipilit. Lalo kapag mataas, minsan hindi nagagana to eh. Ano yung other option natin? Pwede tayong gumamit ng shear wall. Diba? Yung iba, katulad ito, 5 floors, may shear wall ito. Ito ay combined system, no? Combined shear wall and moment frame. Okay, kasi may shear wall tayo. Usually, pag may mga elevator, may shear wall yan.
Yung ano dyan, yung construct na building, itong Da Vinci. Makita mo doon, may shear wall yan, malapit doon sa may pathway. No? Yung malaking slab doon, na yun ay mat footing. No? Mat footing yun. Tapos may parang mga wall doon na buhos, shear wall yun. No? Doon nila ilagay yung elevator. Okay? Yung system nun is ano din, combined system, no? Combined shear wall and moment frame. Okay? Wala namang concrete structure na may brace, di ba? Na concrete din. Wala ganun, di ba? Kapag naglagay sila ng brace niyan, ang brace mo ay steel, composite yun. Okay, composite system. Okay, kapag ka-steel naman, kapag hindi nag-work ang moment frame, ang isang option natin is again, braced frame. No? Pwede tayong mag-brace frame. Lalagyan natin yung braces. No? Depende sa location. Okay, kapag nag-brace yan, magiging rigid yan. No? So basically para siyang wall na hollow. Okay, pero matigas tong part na to kasi may braces ka dyan. Okay, after nating identify yung structural framework, we estimate the loads, no? I-ano natin yan, i-model natin yan, i-simulate natin. Diba, lalagyan natin ng loading, tapos titingnan natin yung movement niya. Okay, titingnan natin kung paano mag-behave yung structure natin. Makukuha natin yung mga loading na, okay, itong beam na to, ito yung moment, ito yung shear. Tapos, isa-size natin yung mga members, no? Based dun sa demand na makukompute natin. Okay, after nun, di ba, estimate the loads, ilalagay natin, okay, ito yung dead load, ito yung live load assumptions, di ba, dead load from the ina-expect natin ng mga na magiging load. Di ba, halimbawa, dun sa slab, ano yung mga load sa slab? Ceiling, di ba, yung flooring, di ba, and other mga bagay na pwede mong ipatong doon. Halimbawa, plano mo, yung area na yon lalagyan mo ng generator, di ba, gagawin mo siyang mechanical room, doon mo ilalagay yung mga generator, mga pump room, so kasama yun sa mga mga live load natin. Okay? Yan. So, you identify the loads. Pagkatapos mong identify yung load, iraran natin yung analysis para malaman paano mag-distribute yung forces. Walang gumagawa ng manual calculation, especially kung malaki na yung building. Okay, bakit? Kasi una, prone to error, di ba, pag manual calculation. Pangalawa, maraming mga bagay na hindi mo kayang gawin or hindi mo kayang i-consider kapag ka nag-identify ka or kapag ka nag-analyze ka. Okay, isa diyan sa mga pinakamahirap gawin is yung yung pag-consider na stiffness ng member. Okay. Alam nyo ba na kapag kanilakihan mo yung member, hindi palagi na ibig sabihin nun magiging mas okay siya. May mga cases na kunyari, nakita mo, di ba, dinesign mo, tapos bagsak yung member. Tapos lalakihan mo, no? So, sabihin mo, okay, ang load niya nasa 1,200 kilonewton meter, so lalakihan mo yung load, yung capacity niya, sorry, lalakihan mo yung member. So pag nilakihan mo yung member, edi dapat in-expect mo, okay, more than 1,200 na yung load, yung capacity nito. So pag niran mo, dapat pasado na siya. Kunyari, capacity niya 1.5. Nung niran mo, yung dating 1.2 na load, naging 1.9 na. Okay, nangyayari yun. Bakit nangyayari yung ganun? Kasi sa tunay na buhay, malaking factor sa load distribution yung tinatawag natin na stiffness. Stiffness, ibig sabihin, kapag mas malaki yung member, mas matigas siya. Pag mas matigas siya, mahirap siya i-deform. Pag mahirap siyang ma-deform, ang nangyayari, siya yung nagkikerry ng mas malaking forces. Okay, paano mo siya ma-imagine? Imagine mo, tatlo kayo, diba? Tapos, kunyari tatlo kayo. Tapos nagbubuhat kayo, may binubuhat kayo, kunyari, yung draw, may binubuhat kayo, log, scrap, nagbubuhat kayo na scrap. Tapos, yung isa sa inyo, nakahawak lang, hindi siya tumutulong. Okay, ano mangyayari? Ano mangyayari? Kapag ba hindi siya tumutulong, ano mangyayari doon sa loading? Ano mangyayari? Lilipat. Okay, very good. Ang tawag natin doon is redistribution. Tatlo kayo doon, pero dahil bumigay na siya or hindi lang talaga siya tumutulong, okay, nangyayari, nadidistribute yung load sa ibang parts. Okay, ganun ang nangyari. Kunyari, meron kang tatlong poste, tapos pag bumigay yung isa, okay, kunyari ito nag-yield na, bumigay na, so ibig sabihin, hindi na siya tumutulong. Okay, yung mga mas matigas, yung mga mas rigid na part ng structure, siya yung magke-carry ng mga loading. Okay, kung sino man yung pinakamatigas diyan, siya yung pinakamalaki na makukuha na load. Ganun yung nangyayari, no? And so kapag nilaki natin yung member, mas stiff siya yung magke-carry ng bulk ng forces. Okay, so sa actual practice, isa sa mga general principles na tinuturo sa mga bagong engineer is that hindi laging sagot na palakihin mo yung member. Minsan, halimbawa, meron yung frame dito, tapos halimbawa, ito, sobrang laki ng loading nito, di ba? Dahil sa seismic, ang gagawin mo minsan para pumasa siya,
liitan mo. Ganun yung ginagawa. Pag niliitan mo kasi to, lalambot to, ang mangyari yung forces maglilipat doon sa ibang members. Magiging balance yung distribution. So may mga ganun mga tricks na matututunan mo kung sakali na eventually, kunyari, plano mo mag-structural engineer. So yan, mga tricks yan, no? Hindi pa laging sagot na lakihan mo, minsan liliitan mo kahit mas okay. Okay? Another reason bakit hindi mo dapat laging lakihan, kasi kapag kadating sa earthquake design, di ba, earthquake design is dependent on the weight of the structure. Mas mabigat structure mo, mas malaki yung loading, di ba, mas malaki yung loading, mas malaki ide-demand niya, so ang mangyayari no, hindi efficient yung structure mo. Okay? So sobrang laki ng ng mga members mo dahil sila din ang problema kasi self-weight yung binubuhat nila, di ba? Lumalaki loading dahil sa self-weight. So ang ginagawa natin, nililiitan natin sila para ano lang, kumbaga may sweet spot kasi yan eh. Provide mo lang kung ano yung kailangan na hindi natin siya in-overdesign. Mas problema yung overdesign kaysa doon sa under. Okay? Yeah, so estimate the loads, analyze, after natin i-analyze, i-design natin. Pag nakuha mo na yung loading, i-design mo, pagkatapos nun, you verify. Kasi after mo siyang after mo identify yung members, di ba, niload mo, di ba, may loading ka, identify mo yung members, nakuha mo yung size, tapos ka na ba doon? Hindi. Kasi after mo kunin yung sizes, itatry mo pa ulit yan. Okay, iraran mo yan, iterative ang process. After mo makuha yung size, itatry mo ulit, di ba? Kasi pag nagbago ka ng size, from your initial assumption, magbabago yung distribution ng forces. Di ba, na-discuss natin yan, di ba? Depende ang force doon sa stiffness niya. Okay, pag nag-change ka ng size, magkakaroon ng pagbabago ng distribution ng forces, possible na yung dating pasado, babagsak na ngayon. Okay, so minsan, inayos mo tong column na to, bumagsak naman yung katabi niya. Bakit? Dahil nagkaroon ng distribution. Okay, nagbago yung load path, no? May mga ganun. Okay, you verify paulit-ulit hanggang sa makuha mo na lahat ng mga member do sa model mo ay pasado na. Pag okay na, then fabrication na, di ba? And erection, construction na. Tapos kapag malaki yung structure, minsan binibisita nila, di ba? Ng mga ah, building official, pero minsan ano na lang, no? Bibigyan mo na lang sila ng pang-merienda. Tamad yung mga yan eh, no? So ano lang yan, bibigyan. Ewan ko, di ba alam niyo yung yung flood control ngayon? Yung nagtataka sila paano daw nangyari na natapos yung project tas wala silang makitang ginawa doon. Wala nag-inspect eh. Ang tatanga naman ng mga yun, di ba? Kung ay, ang lupit nito. Parang, di ba, parang common sense naman eh, di ba? Sino sisisihin mo doon sa mga yun? Siyempre, unahin mo yung mga inspector, di ba? Paano na-approve yun na tapos eh, wala ka namang nakita. Kasi hindi sila nag-inspect, di ba? Number one. Ano pa sa mga yun? Mga kurakot talaga yung mga no? Responsibilities of the participants, no? Owner, again, siya yung magde-decide kung ano yung magiging structure natin. Okay? Siya ang makikipag-coordinate with the architect na kumbaga na ma-design ni architect kung ano yung gusto niyang mangyari. Okay? Sila yung magko-conceptualize kung ano mangyari. Tapos, pagka meron silang concept, i-start natin yung part ng structural design doon. Si architect, ang responsibility niya is to ensure that the architectural plan of the building interior is appropriate for the intended use. Di ba? Halimbawa, bahay. Siyempre, kung bahay lang yan, hindi ka naman maglagawa ng sobrang laking empty space, di ba? Kumbaga, usually, i-optimize mo yun sa part ng mga gagamit. Okay, so, ayan, kanya-kanyang trip yan. Depende sa mapag-usapan nilang dalawa. Okay, so, ang pinaka-goal ni architect is to make the structure functional. Okay, and syempre, aesthetical pleasing. Okay, ang purpose natin is to ensure safety and serviceability of the structure. Yun yung dalawang main criteria natin. Okay, safety kasi syempre hindi dapat gumuho yung structure mo. Okay, pangalawa, serviceability. Ano yung serviceability? Hindi enough na pag dinesign mo siya, hindi lang siya babagsak, hindi ganun. Okay, ang other criteria natin is serviceability. Dapat magawa niya yung purpose niya. Halimbawa, sa beam, di ba? Meron kang beam. Pag may beam, syempre may loading. Kapag may loading, di ba? May forces. Pag may forces, may stresses. Kung may stresses, may deflections, di ba? Or deformation. Pag nag-deform siya, gaganyan, di ba? Makikita mo, de-deform yun. Di ba? Lahat ng beam may deflection. Hindi mo lang nakikita yung iba. Okay? Bakit? Kasi dapat hindi mo siya makita. Kaya nga siya may design ng deflection limits. May value yan, pero maliit lang yung inaalaw natin. Kasi kapag sobrang laki, di ba? Imagine mo yung beam dyan, makita mo nakaganon, di ba? Hindi ka Siyempre feeling mo hindi ka safe, di ba? Number one yun. Hindi siya nagbibigay ng assurance sa'yo. Kasi hindi mo pa ginagamit, mukha siyang guguho na. Di ba? So, hindi siya serviceable. Pangalawa, imagine mo meron kang slab, di ba? Yung slab mo nakapatong sa beam na nakabend.
'di ba? So yung slab mo, dahil naka-bend yun, hindi pantay yung support niya, magka-crack yun, 'di ba? Magka-crack yung mga ends nun kasi nabe-bend siya eh, 'di ba? Na hindi naman dapat, 'di ba? Pati yung mga walls mo, 'di ba? Yung mga ano, kung eto, imagine mo yung support niya, 'di ba? Nagbe-bend, eh dito, magka-crack yung mga yan. So hindi siya serviceable. We limit the values of the deflections. Ang tawag doon is serviceability limits, no? Ayan. Tapos, si fabricator, siyempre, siya yung maggagawa ng mga members na ano natin, tawag dito, na i-request natin. Fabricator, usually ano to, sa steel, i-order natin, o ito yung mga size ng mga columns na kukunin natin or gagamitin natin. Okay, tapos ito yung mga beams, siya yung magpa-fabricate niya sa pabrika. Okay, tapos i-deliver sa site, i-construct, tapos yun na yun. Ang magko-construct is si contractor. Okay, sa RC design, sa reinforced concrete, minsan meron din mga fabricators, especially kapag malalaki yung mga buildings, no. So usually sa ano sa pabrika, doon nila ginagawa yung ano yung mga bakal, doon na nila binebend kasi ano usually kunyari yung project mo Manila, ganun. Eh yung ano doon, 'di ba, sagaran ang mga lupa doon. So kapag nag-construct yan, syempre lalo kunyari high rise, huhukayin nila yun eh. 'Di ba? O edi saan ka magbe-bend ng mga bakal mo doon, 'di ba? So usually limited yung spaces para doon mo siya gawin. So ang ginagawa, yung mga bakal binebend na sa ano sa somewhere tapos i-deliver sa site para for installation na lang. No? Tsaka ano din mas may quality check din kapag ka ganun yung process. Okay, contractor siya yung magko-construct tapos si building official siya yung mag-ensure na within the requirements no or within the standard yung ano natin yung structure na dinesign natin ko-construct natin. Okay, so all viable materials and framing plan alternatives must be considered and designed to compare the individual material fabrication and erection costs to identify the most efficient and economical design for the structure. Okay, for each material and framing and plan alternative considered, designing the structure consists of, ano ginagawa natin? We design the individual components no, and members. Okay, and kung still design yan, we design the connections din. Okay, yun yung medyo hassle kapag ka, ano, no, kapag ka, pag steel. Okay, nakakatamad gawin yung steel kasi sobrang arte niya. Okay, sobrang arte ng, ano, ng steel structures kasi bukod sa minodel mo siya, kasi pag RC, mo-model mo yan, di ba? Mga stick-stick lang yan sa ETABS, tsaka stud, di ba? Tapos makukuha mo yung loading. Pag nakuha mo yung loading, yung mga moment, mga axial forces, shear forces, ika-calculate mo na yun, de-determine mo yung bakal, di ba? Tapos yun na yun. Pagkatapos nun, yun na, schedule na yun, di ba? Schedule mo naka-table na lang, tapos babasahin na lang nila. Okay. Pagdating kay steel, 'di ba, ginawa mo na 'yon, no? Minodel mo na, nakuha mo na yung tamang sizes na pasado. Pagtapos no'n, hindi pa tapos 'yun kasi gagawin mo pa yung mga connections. Every connection 'yan, gagawin mo 'yan, 'di ba? Ito silipin mo, iba pa yung fix, iba pa yung pin, tapos no'n ido-drawing mo pa 'yun. Kasi ito typical 'to eh. Alam mo na yung gagawin nila, dapat i-hook nila 'yan, 'di ba? Meron ng mga standard detail 'yan, pero ito, walang standard detail dito. Iba-iba 'yan case to case. Magkakaiba yan ng haba ng weld, magkakaiba yan ng number ng bolts, magkakaiba yan ng diameter, depende sa kailangan. So sobrang hassle yung gawin. Okay, so ano, in terms of structural design, actually mas nagte-take time yung ano, yung mga steel structures ng design. So kapag ka nagpapa-design tayo, usually syempre mas mahal dito kasi nga mas mahirap siyang gawin, no? It takes more time and ano, mas ano siya, specialized siya kumpara sa concrete. Okay, again, paano yung procedure? In general, ganito yung process. We assume dimensions, manghuhula ka based on saan? Saan magbabase ng initial dimensions mo? Based on your experience. Okay? Based sa mga dati mo na-encounter, sa mga project na na-handle mo, di ba? So, okay, meron akong bahay na 3-story. Yung mga poste namin doon, 200 by 400. Dahil alam mo nag-work sa dating project mo, try mo sa iba, di ba? Ito yung starting point mo. Ngayon, yung hinulaan mo na yun, yun na ba yun? Dahil gumana sa isa, gagana na rin yan? Minsan, oo. Pero minsan, hindi din. Di ba? Kaya nga siya, iterative. Inuulit-ulit natin. Manghula ka muna, titingnan mo yung loading, di ba? Titingnan mo kung adequate siya. Kung adequate siya, then good. Kung hindi, uulitin mo. Di ba? Lalakihan mo yung sizes, dilitan mo, depende sa kailangan. Kung malaki yung load, kumpara sa capacity, lakihan mo. Di ba? Kung malaki yung capacity kumpara sa load, kung sobrang layo, liitan mo kasi sayang, di ba? So, dapat ang design natin is economical din, di ba? Hindi naman pwedeng safe lang pero napakamahal naman, di ba? So, isa rin sa mga consider natin.
Okay? You assume, you analyze, tapos you choose the section that will satisfy the loadings na makuha mo sa analysis. Di ba? Analysis is the determination of the loading. Kung ano yung moment, ano yung shear, ano yung action forces, no? Analysis ang tawag doon. Okay, ngayon, kapag pinili mo yung section, does the design violate the initial assumption? Mas malaki ba to kaysa dito? Di ba? Kung mas malaki siya or may binago ka sa initial assumption mo, ulit-ulit. Bakit? Kasi pagka nagbago ka ng section sa initial assumption mo, hindi ka sure na yun na yun. Di ba? Hindi ka sure na yun pa rin yung forces na i-carry niya. Again, kasi nga may binago ka, you have to analyze again. Diba? Pag may binago ka, analyze mo ulit, tapos kailangan dumating ka sa point na inanalyze mo siya, pasado na lahat. Okay, doon tayo mag-end ng process natin. Okay, hanggat merong bumabagsak, nagbabago ka, ulit-ulit ng analysis yan. Okay? And so kapag wala nang nababiolate, kapag lahat ng member pasado na, proceed to the final design. Okay? Ayan, kapag ka nagde-design tayo, makita mo meron tayong mga criteria dyan. Okay, so usually ang pinaka kino-consider natin is the safety, serviceability, and the economy. Okay, safety kasi number one, ang sisisihin pag bumagsak yan, syempre kasama si contractor kasi siya yung nag-construct eh. Di ba? Pero kapag ka nakita na sinunod ni contractor lahat, di ba? Tapos bumagsak pa rin, ikaw na yun. Di ba? Kasi mali na yung design. Okay? So responsibility mo yun. Safety is your responsibility, hindi kay architect. Di ba? Kapag pangit, si architect sisihin, pag bumagsak, tayo. Diba? So, unfair, no? Serviceability, yun nga, yung pinag-usapan natin kanina, dapat serviceable siya in terms of deflections, dapat pasok siya sa mga limit. Di ba? And pang other criteria natin for serviceability is yung mga drifts, di ba? Kapag halimbawa lumindol yan, syempre magsisway yan, di ba? Magmo-move yan, pero hindi dapat excessive yung movement, no? Syempre in-expect mo gagalaw yan kasi lumilindol na yan, pero meron tayong limit doon. Okay? And even for the wind, especially kunyari high rise, no? Syempre kapag ka bumabagyo, magsisway yan. Nakakita na ba kayo ng nagsisway na building dahil sa bagyo? Meron nun, search nyo sa YouTube, maraming video nun, nakikita yun. As in, makikita mo yung mga building gumaganon talaga. No, talagang tinutulak sila ng hangin na nangyayari yun. And allowed ba yun? Oo, allowed yun. Okay, kasi nga, yung way para ma-dissipate natin yung energy is by deformation. The building has to sway. Okay? Inaalaw natin yun, pero hindi siya dapat sobra. Dapat enough lang siya na ma-dissipate yung energy, pero hindi dapat enough na sobrang deformation na makikita mo na yung mga basag-basag sa mga members natin. Di ba? I-design natin siya na pagkatapos ng movement, hindi mo makikita yung damage. No? Meron yan, pero hindi mo lang kita kasi nga maliliit siya. Okay? Yun yung proper design natin. Okay? Things to consider, safety, serviceability, and economy. No? So, syempre, kailangan kapag ka nag-design ka, hindi enough na pasado. Dapat, malapit din yung Kapag ka nagde-design tayo at meron tayong tinatawag na DCR. Okay, DCR means demand to capacity ratio. Okay, DCR. Sa isang member, meron yung DCR. Kapag niran mo siya sa software, meron kang makikitang numbers usually. Okay, sabihin, kunyari, ang member natin is 0.729 ang DCR niya. Ano ibig sabihin yan? Yung demand niya is 72% ng actual capacity. So, ibig sabihin, kunyari, ang actual forces niya is 1,000 ang capacity, 729 yung load niya. So, divide mo lang yung ratio nun, DCR ang tawag doon. Kapag mas mababa siya sa 1, pasado. Pagka kunyari, 1.2, ibig sabihin, bagsak ito. Bakit? Kasi mas malaki ang demand kaysa doon sa capacity. Okay? Ngayon, kunyari, niran mo siya, di ba? Yung member na napili mo initially, mas malaki. Sobrang laki kumpara doon sa kailangan. DCR mo, 0.05. Pa dito. Hindi naman mali. Pasado to. Adequate yan. Di ba? Pero hindi siya efficient. Sayang yung member. Sayang yung materials. Di ba? 5% lang ng capacity niya yung nagamit mo eh. Di ba? So, pwede kang pumili ng mas maliit na section. Di ba? Usually, the ideal dyan is nasa 0.7 to 0.95. Okay? Ito kasi may allowance. Bakit tayo nagbibigay ng allowance? Ba't hindi natin sinasagad sa 100? Pwede kasing magkamali kayo, di ba? Yeah, baka mali yung loading mo, 'di ba? Nagkamali ka ng pindot, nagkamali ka ng setting sa software mo, 'di ba? So hindi natin sinasagad yan, nagbibigay tayo ng allowance sa baka may mali tayo na hindi mo napansin, no? Pag hindi mo napansin, at least baka tumama kapag dahil sa allowance mo, no? May mga factors of safety pa rin naman yan. Okay?
Yun yung general design process natin. Again, to summarize siguro, ang ginagawa natin, nanghula tayo ng members based on experience. Di ba? Nanghula tayo ng framing. Actually, hindi hula eh. Hindi naman talaga hula. Nagde-decide tayo. So, we choose the member sizes, we choose the framing setup based on ano yung experience natin, ano yung alam natin na mag-work. No? Kasi kapag meron ka na experience on the design, meron kang tinatawag na engineering judgment na alam mo, eto, ganito yung tamang system. Ganito yung mag-work na framing layout. Ganitong kalayo yung mga beams, columns, ganito yung member sizes. Di ba? Tapos nun, you check, you analyze, tapos pag may binago kang sizes, di ba? Analyze mo ulit, paulit-ulit hanggang makita mo na pasado lahat siya. Hanggang makita mo na within the acceptable limit yung mga DCR niya para walang sayang. Okay? Okay, so that's for the introduction to structural design. No? So, yun yung general process natin. May tanong? Wala naman. Okay. Kapag ka, no, if ever ma-enjoy mo siya masyado, no, tapos gusto mo nang, kunyari, eventually gusto mo maging structural engineer, no, again, parang sinabi ko na yata last time, huwag kang mag-design agad. Tama ba? Ay, hindi ko sinabi. Ito, huwag kang mag-design agad. Hindi ko na kasi alam, dami ko na kasi kinausap tapos paulit-ulit siya sabi ko So, hindi ko alam kung ano yung mga nasabi ko. So, ayun nga. Halimbawa, gusto mong gawing career path yung structural design. Pagka natapos kang board exam, huwag ka munang mag-sideline. Okay, huwag mong isipin na, nakapasa naman ako ng board exam, pwede ko nang gawin yun. Sobrang dami ng hindi mo pa alam. Okay, sobrang dami ng mga kino-consider sa actual practice na hindi mo na-encounter, hindi mo ma-encounter sa board exam, and even dito hindi rin ma-encounter. Okay, na matututunan mo lang siya kapag nandoon ka na sa field. No? And kapag ka sa first job mo, 'di ba, yun kasi mag-jump start ng career mo no. Yan. So ang suggestion is mag-apply ka sa mga company na medyo established na, yung malalaki na. Okay, bakit? Kasi matatagal na yung mga yun, 'di ba? Malalaki na yung mga yun. So yung mga process nila pulido na yun. In general, pulido na yung mga yun. More likely tama yung ginagawa nila kumpara sa mga startup company. Kasi maraming mga startup company, mga nanguhula lang Alam mo yun, parang ano lang, ito yung nakita ko dati pero hindi nila naintindihan kung bakit ganun. Di ba? Pinaka-common mistake, yung dati RC, mga naging ano sa RC. Di ba? Yung lagi natin sinasabi, yung ganyan, yung hook. Di ba? Minsan may engineer na, hindi pa nila nagagawa to. Bakit? Hindi naman nila alam yung purpose nito kaya sino-shortcut nila, di ba? Ginagawa nila, ganyan lang. Kasi tinatamad sila 'di ba? Hindi nila alam yung purpose nito, dahil hindi nila ginagawa, mali, 'di ba? Bakit may engineer na tapos meron ka pa rin nakikitang mga ganyan. Kasi engineer mismo hindi niya alam 'di ba? Kasi yung tinuro sa kanya, okay lang yan Dami na namin ginawang ganyan 'di ba? Lalo kapag mga startup, mga maliliit na contractor, no? So marami silang mga shortcut no, na hindi mo dapat matutunan. Okay, yun lang sinasabi ko. Okay, best way to learn is dun sa mga talagang established na, yung talagang alam nila yung ginagawa nila. Okay, ngayon kung gusto mong lumipat sa maliit na firm para medyo mas broad yung experience mo, then gawin mo, 'di ba? Pero as much as possible, wag yun yung una mo. Okay, kasi dapat malaman mo muna kung paano yung tama. Okay. Pagka alam mo na yung tama, lumipat ka sa maliit na company, tapos dun mo na experience mo na lahat. Ang advantage na naman siguro kasi ng maliit na company is ma-experience mo lahat. Pwedeng ikaw mag-design, ikaw mag-site, di ba? Ikaw sa costing, halos lahat ma-experience mo dun. Pero yun nga, ang problema dun, in general speaking, marami silang shortcut na ginagawa. Marami silang shortcut, especially sa design. Hindi pwedeng maraming shortcut sa design. Di ba? Dapat tama, dapat alam mo yung detalye, alam mo kung bakit yun yung ginagawa natin. Okay, and hindi mo rin siya matututunan dito. Hindi masyado, 'di ba? Kasi ang focus natin sa college makapasa ka sa boards 'di ba? Na malaman mo paano siya sino-solve, pero yung ibang mga concept hindi ma-share sa iyo dito. Sobrang lawak nun, 'di ba? Sobrang kumbaga matututunan mo siya sa field na talaga, sa practice na. Kasi yun case to case Pag na-encounter mo, malalaman mo, ganoon siya. Okay? So again, wag magmadali. Okay, basically yun lang yun. Kasi yung responsibility mo, 'di ba, kunyari nanghula ka lang, 'di ba? Tapos pinirmahan mo, kung may lisensya ka na, 15 years yun
Okay, so 15 years yun. So kung may mali dun, di ba, cargo mo yun within 15 years. Okay, so huwag mong hula, di ba, gawin mo kapag confident ka na, kung alam mo na yung ginagawa. Okay? Tsaka maliit lang yung pera dun. So huwag mong madaliin. Okay? Pag may mali dun, no, so mas malaking problema yun. Okay? Logika. Okay, so ano naman tayo, steel design naman, no? Okay, so pag-usapan natin, syempre, ano ba muna yung steel? Ano yung history ng steel? Okay? Sabi dito, the earliest use of iron, which is the chief component of steel, was for small tools in approximately 4000 BC. This material was in the form of wrought iron produced by heating ore in charcoal fire. In the latter part of the 18th century and in the early 19th century, cast iron and wrought iron were used in various types of bridges. No, so ito yung time na nagkaroon ng industrial revolution, yung time na halos lahat ginagawa nila ng mga bagong machines. Di ba? Yung sa mga movie ng mga unang panahon, mga bago lang movie, pero yung kapag ang genre nila, yung mga parang Peaky Blinders level, yung mga panahon, mga ganon. Di ba? Yung makita mo, ang daming bakal sa kung saan-saan na yung mga, di ba? Ang daming makina, Industrial Revolution. Kasi na-discover nila yung iba't ibang way kung paano gamitin yung steel. Ayan, so dito talaga nagkaroon mga ganitong malulupit na mga makina na purong bakal. Ayan, doon naging uso yan. Okay, with the advent of the Bessemer converter in 1855, steel began to displace wrought iron and cast iron in construction. So, ano ba yung mga yun? Okay. Wrought iron is the iron that has been heated and then worked with tools. Ininit tapos pinukpok para makuha yung shape na gusto natin. Tawag na yung wrought iron. Okay. Ano naman yung cast iron? Ang cast iron ay iron na tinunaw tapos hinulma. May mold. Okay. Tapos may mold, hinayaang tumigas, cast iron. Okay. Wrought iron, yun yung pinupukpok para makuha yung shape na gusto natin. Parang nag-espada ka, di ba? Pinupukpok. Alloy, ano yung alloy? Sabi natin, steel is an alloy. Ano yung alloy? Alloy, yun yung mga metal na hinaluan ng iba pang bagay. Okay, pwedeng ibang element or pwede rin na dinagdagan mo ng iba pang metal. Okay? And so, a mixture of metals or a metal combined with other elements, no? One or more elements. Okay? Ang steel is an alloy. Okay? Steel is an alloy of primarily iron and carbon. Okay, carbon yung nagpapa-differentiate sa steel and sa iron lang. Okay? Sabi dito, steel has fewer impurities and less carbon than the cast iron. Okay, and was first used in heavy construction in the 19th century. Okay, the characteristics of steel that are of most interest to structural engineers can be examined by plotting the result of the tensile strength test or the tensile test. Ito yun. Okay, ito yung plot ng material natin, no, kapag niran mo siya sa or kapag tinest mo siya sa UTM. Makikita mo diyan, meron kang plot ng stress strain curve, meron kang proportional region, elastic region ang tawag natin diyan. Tapos ito yung mamaya discuss natin tong ibang part nito Okay? Sabi dito, if a specimen is subjected to an axial load P, as shown in the figure, the stress strain can be computed as follows. Alam mo na to, di ba? The stress is force over area. The strain is the deformation delta L over the initial length. No? So, ratio ng deformation to the initial length. Okay? If the load is increased in increments from 0 to the point of fracture and the stress strain are computed at each step, the stress strain curve such as the one shown, ito yun, can be plotted. Ito yung itsura ng stress strain diagram ng material na yun. Okay, itong curve na to ay para sa ductile or mild steel. Ano ibig sabihin ng ductile? Siniskas natin ito dati, di ba? Sa RC, sabi natin ductile ay mga bagay na hinahayaan natin na mag-deform. Nakikita natin yung deformation niya bago siya mag-fail. Okay? Pag nagde-design tayo, we aim the structure to be ductile. Pati yung mga members dapat ductile. Bakit? Kasi pag hindi siya ductile, anong tawag sa kanya? Brittle. Pag siya ay brittle, ang failure is sudden, di ba? Ayaw natin yung ganun. Gusto natin, kung mag-fail man siya, di ba, dapat nakikita mo na siya ay nagde-deform, di ba? Siya ay nagde-deflect, di ba? Kasi kapag nakita mo nagde-deform siya, nagde-deflect siya, anong gagawin mo? Gagawin mo? Tatakbo ka, di ba? Alis ka. Di ba? Alam ka namang tayo mong bagsakan ka nun. Di ba? Yun yung pinaka-purpose nun. Legit yun. Yun yung pinaka-purpose niya. Dapat, bago siya bumagsak, makita mo na babagsak siya. Di ba? It gives warning, hindi yung bigla ka na lang nalaglagan. Okay?
Yun yung pinaka ano, yun talaga yung reason nun. Okay, so ductile versus brittle failure, dapat ductile siya. Okay, another reason kung bakit ductile ang gusto natin is that kapag ductile kasi siya, nag-a-allow siya ng deformation. Halimbawa, yung building mo nagsisway. Again, bakit siya nagsisway? Kasi nagdi-dissipate siya ng energy. Kapag ang building mo sobrang tigas, hindi siya nagsisway, kailangan niya maging sobrang tigas na kaya niyang i-resist yung mga forces. 'Di ba? Ano bang concept natin? Huwag mong i-resist, hayaan mo yung mga forces na i-deform ka. Alam niyo yung work energy equation, di ba? Di ba? Kapag may energy, gusto mong ma-convert yung energy, gusto mong mawala yung energy, i-dissipate mo by deformation, mag-deform ka, mag-move ka. Di ba? Para hindi mo kailangang i-resist, go with the flow lang. Parang ano, di ba? Parang isa puno, di ba? Kawayan, napakataas na puno nun, di ba? Pero hindi siya nababali, di ba? Sa hangin, hindi siya basta-basta nababali. Bakit? Kasi dinidissipate niya yung energy. Hindi niya nire-resist, hinahayaan niya lang, no? Kapag humangin, 'di ba, ide-deform niya yung sarili niya, 'di ba? Na ta-transfer yung energy, no? Na-work yung energy, no? Na ta-transfer into work. Okay? So ganun yung idea natin kapag nagde-design tayo ng structure, no? We allow deformation, okay, in such a way na ano, na magdi-dissipate siya ng energy. Pero again, deformation is limited, 'di ba? Meron siyang limit. Hindi naman pwedeng sobrang ano, gumagano yung building ko, 'di ba? Yan lang with limits, no? May drift limits tayo, serviceability limits. Okay, we allow deformation to a certain extent. Yun yung design natin. Okay, sabi dito, the relationship between the stress strain is linear up to the proportional limit. Ano ba ibig sabihin ng proportional? Pwede mong i-ratio, di ba? Stress over strain, constant yung value. Ito yun, isang straight line siya. Okay, ang tawag niya sa area na yan is the elastic region. After the elastic region, meron tayo ng plastic region. Di ba? Anong pinagkaiba ng elastic sa plastic? Kapag sinabi natin na elastic, pag meron kang loading, di ba? Pag may loading, may stress. Pag may stress, may deformation. Okay? Pag tinanggal mo yung loading, anong mangyayari doon sa deformation? Mawawala. Di ba? Babalik. Kung elastic. Ngayon, dadating yan sa point na pag nalagpasan mo yung yield point, okay, ang mangyari, papasok ka doon sa plastic region. Pag tinanggal mo yung loading, ano mangyari? Babalik pa rin yung iba. Okay? Kasi meron na tayong tinatawag ng mga plastic deformation or permanent deformation. Okay? So makikita mo dito, meron ng mga tinatawag natin ng mga residual strain. Kasi after nun, pagka lumagpas siya sa yielding, kung nag-yield yung material mo, babalik pa rin yun. Pero hindi na siya perfect. Hindi na siya katulad ng dati. Parang imagine mo yung goma. Pag ginanon mo siya kumbaga pag nasobrahan ka ng force, di ba? Ang mangyayari eventually, luluwag siya, di ba? Lalaki siya. Bakit? Kasi nagkaroon ng mga plastic deformation or permanent deformation. Okay, sabi dito, kapag ka nandun daw siya sa region na to, sabi natin na ang material, nagpa-follow siya sa Hooke's Law. Ano ba yung sinasabi ng Hooke's Law? Sabi ng Hooke's Law, ang stress ay proportional to strain. Ano ibig sabihin nun? Kapag ka dinoble mo yung stress sa kanya, yung deformation niya, magdodoble din. Okay, totoo yun. Pero hindi lagi. Totoo siya hanggang dito sa limit na to. Okay, dito applicable yung Hooke's Law. Siyempre, after dito, siyempre, hindi na siya proportional. Kita mo naman, di ba? Nagka-curve na siya eh. Hindi na constant yung ratio. Okay? A peak value, the upper yield point, kung makita mo dito, meron dito mga point na magkakadikit, no, na hindi mo masyadong ma-differentiate. Okay? So, meron niyang upper yield point, lower yield point. Sabi dito, peak value, upper yield point is quickly reached. After that, magkakaroon ng leveling, then the lower yield point. So, ito, upper yield point, lower yield point. Pagkalapit lang yan. Okay, after nun, sabi dito, the stress remains constant even though the strain continues to increase. Yung region na yon, ang tawag natin doon is yung sa part ng nagkakaroon ng tawag dito, ng yielding, no, nag-yielding siya. Ano ibig sabihin ng yielding? Yun yung part na bumigay na yung member. Ibig sabihin ba nun, nasira na siya? Hindi. Ang nangyari lang, nagkakaroon siya ng behavior na, di ba sabi natin, stress, pag taasan mo yung stress, tataas yung strain. Okay? Pag nag-yield siya, yung stress, kahit hindi mo galawin, nag-i-strain pa rin siya. Humahaba siya kahit hindi mo dagdagan. Makita mo dito, dumadagdag yung strain, hindi dumadagdag yung stress. Merong flat region, yielding ito, nag-yield siya dito. Hindi ka nagdagdag ng stress pero humahaba pa rin siya. Di ba? Strain, humahaba. Okay? Yielding yan. At this stage of loading, the test specimen continues to elongate. Humahaba siya, basta may loading pa, okay, kahit hindi dumadagdag yung load. Constant yung loading, pero nagde-deform yielding. Okay, after nun, sabi, this constant stress region is called the yield plateau
or the plastic range. Diyan na nagkakaroon ng mga permanent deformation na kapag ka tinanggal mo yung loading, hindi na siya babalik sa ano niya, sa perfect form niya, yung initial na size niya, no, or initial haba niya. Yeah. Yeah, kasi nga nagkaroon na ng yielding. Okay? At a strain of approximately 12 times the strain at yield, the strain hardening begins, no? And additional load is required to cause additional elongation. So after noon, ito na. Bago ka magkaroon ulit ng additional na ano strain para siya mag-proceed ulit doon, kailangan mo na ulit magdagdag ng stresses. Okay? Kailangan mo na magdagdag ng mga forces, ng mga loads para humaba siya lalo. Kasi tapos na yung yielding, no? Ang tawag doon is the strain hardening region. Okay, after that, maaabot mo yung pinakamataas na point. Ang tawag doon ay tawag dito, yung ultimate stress niya, no. Doon sa ultimate stress, doon nagkakaroon ng necking na tinatawag. Okay, yun yung point kung saan yung bakal natin is nagkakaroon ng part na luminipis siya, tapos doon eventually mapuputol. Okay, sabi dito, nag-neck down, nagkakaroon siya ng leeg, tapos eventually doon siya mapuputol. Okay, sabi dito, after doon, pag nagkaroon na ng necking, anong nangyayari? Bumababa yung mga stresses. Okay, tapos noon mapuputol na rin siya. Kaya makita mo dito, bumababa yung stress, tapos eventually putol na. Okay, pero sa tunay na buhay, hindi bumababa yung stress noon. Alam niyo yun? Tama ba? Sa MEC, di ba tinuro sa inyo na after nito, ang tunay na plot niyan, nakaganda yan. Tama? Bakit? Kasi sa reading, bumababa yung forces, di ba? Kasi nga, naputol na siya, mapuputol na siya, bumibigay na siya. Pero sa tunay na buhay, actually, tumataas yung stresses. Bakit? Kasi bumababa nga yung loading, pero lumiliit yung area niya dahil sa necking. So kung i-compute mo yung actual force over area, actually tumataas lalo yun hanggang sa maputol siya. Okay, sa tunay na buhay, ito yung itsura ng plot nun. Okay, pero sa graph, doon sa machine, ang nakikita mo ganito. Bakit? Kasi yung machine, ang ginagawa niya, kinakalculate niya yung stress as force over area. Pero yung area na ginagamit niya sa calculation is the initial area. Hindi niya kino-consider yung necking. Okay? Kaya ganito yung nagiging plot. Pero kung i-compute niya yan base doon sa area na nagne-neck, gumagano'n talaga yan. Okay? Yun yung nangyayari. Okay, so ito, necking and failure. Nakalagay naman dito. Gets pa? Okay pa kayo? Okay. Yes. So although the cross-section is reduced during loading, sabi natin, the original cross-sectional area is used. Yun nga, sabi nga natin, di ba? Yun yung ginagamit ng natin, ng machine kapag nagkakalculate tayo. Kaya, ganito yung pinapakita niya na result. Okay? Ito, ang tawag doon sa stress na makakompute mo using the original area is called the engineering stress. Kapag nag-compute ka naman ng strain, di ba? Kapag ang basis mo is the original length, ang tawag doon sa strain ay the engineering strain. Obvious naman, di ba? I mean, kung engineering stress, original area, original length, original strain. Gano'n lang siya. Okay? Engineering strain. Okay. Still exhibiting the behavior shown is called ductile because nag-aalaw siya ng large deformations. Yun yung gusto natin. Okay, ductility can be measured by elongation. And paano mo i-calculate ang ductility? Measured by E, elongation, di ba? Deformation, final over initial over the initial. Final minus initial over the initial. Okay? Yung final minus initial, ang tawag doon ay formation. Di ba? Yung difference ng initial at final length mo. Deformation over the initial length ay strain. Pag ginawa mo percent, ang tawag doon ay elongation or ductility. Okay? Naka-percent natin siya pinapakita. The elastic limit of the material is the stress that lies between the proportional limit and the upper yield point. Okay, so ito yung elastic limit. Okay, after ng proportional limit, magbe-bend yan sa curve. Makita mo, magka-curve yan ng konti. Okay, tapos yun na, hindi na siya proportional. Okay, ang tawag doon ay proportional limit. Tapos after that, nandun yung elastic limit. After that, magkakaroon na ng mga permanent deformation. Kasi nga, natapos mo na yung elastic limit eh. Di ba? Lagpas ka sa elastic, edi plastic na yun. Okay. Beyond the elastic limit, the unloading will be along the straight line AB. Okay, parallel to the initial path. Okay, ito yun. AB. Okay, parallel to the initial path of the loading diagram and there will be permanent stay. Ano ibig sabihin? Pag lumagpas ka dito, di ba? Tapos tinanggal mo yung loading, babalik siya dito. Hindi na dito, na dito na siya. Okay, so meron ka pa rin proportional value or proportional region. Pero yung strain mo hindi na zero. Nandito ka na, may value na siya. Kasi nga, meron ka ng permanent strain. Okay? Ang tawag doon ay plastic strain. Permanent strain. There will be permanent strain.
Ayan. So the figure on the right shows the idealized version. Bakit? Kasi ito, makita mo dito, di ba, maraming points ito. Pero hindi mo naman ma-identify yan, hindi mo naman siya ma-differentiate. Ang mahalaga dyan, yung value nito. Anong value ng stress na nandyan. Okay, so ito yung simplified. Okay, so meron kang yield stress, meron kang ultimate stress. Okay, the figure on the right shows the idealized version of the stress strain curve. The proportional limit, elastic limit, and the upper and lower yield points are very close. Kaya ang ginagawa, kinoconsider natin siya as a single point that we call the yield point. Okay, yun yung stress kung saan mag-yield yung material natin. Okay, the other point of interest na ginagamit natin sa calculation is sabi natin is the ultimate tensile strength. Yan yung point kung saan siya mapuputol. Okay, yield means yung point kung saan siya magkakaroon ng excessively large deformation. Ultimate naman yung point kung saan siya mag-fail talaga, mapuputol, yung rupture. Okay. The shape of this curve is typical for mild structural steel, which are very different from one another primarily in the values of Fy and F2. Okay? Ito ay itsura ng graph ng para sa mild steel kasi syempre kung may mild steel merong hindi mild steel, di ba? So kailan nangyayari 'yun kapag high strength, mamaya meron ditong graph ng high strength steel. The ratio of the stress strain within the elastic region, ito yun, within the elastic range, ang ratio nun ay tinatawag natin na modulus of elasticity. Stress over strain nito, modulus of elasticity. Or the Young's modulus, yan yung letter E. Tandaan nyo yun. Kapag sa RC, di ba may formula yan, yung 4 sa 700, square root of prime C. Kapag steel, walang formula, fixed ang value. Okay, fixed yan, 29,000 KSI or kung PSI times 1,000 mo lang ulit, so magiging 29 million. Okay, kung metric, alam mo to, di ba? Lagi na sinasabi to, 200,000 MPa or 200 GPa. Di ba? Pag RCD, laging 200,000 gamit natin kasi yung code natin, yun yung ginagamit na units. Okay, ngayon sabi dito, the figure on the right shows a typical stress strain curve for a high strength steel pala. For a high strength steel. Ngayon ang tanong, ginagamit ba natin yung high strength steel? Siyempre, di ba? Kaya nga dinevelop yan, gagamitin mo yan. Okay, pero bakit hindi natin palagi siyang ginagamit? Okay, ang problema kasi sa high strength steel is that yung high strength steel kasi ay hindi ductile. Ang high strength steel ay mga brittle material. So ibig sabihin, pag brittle sila, pag mag-deform sila, malaki ang capacity nila, malaki ang kaya nilang i-resist. Pero once na once na masira sila, biglaan yan, biglang mapuputol yan. No, konti lang yung allowance nila sa failure sa pag-deform. Okay, malaki ang capacity pero hindi sila masyado nagde-deform. So dahil doon hindi sila masyado hindi sila masyadong gamit for energy dissipation. So hindi siya ideal for halimbawa high-rise structures na gagamit ka ng steel, no? So hindi siya ideal. Sa practice, nung nagde-design kami ng mga high-rise buildings, mga condo na yung mga 40 stories, 50 stories, no. Kahit pwede kang umorder ng bakal na 550, 700 MPa, available naman yun pero hindi nila ginagamit. Bakit? Kasi nga hindi siya ductile. Iniiwasan yun. As much as possible, ang maximum na ginagamit natin is nasa 420 lang yung grade 60. Okay, kahit merong option na mas matigas na bakal, di ba, mas matibay, bakit hindi niyo gamitin mo high rise nga, di ba? May disadvantage kasi siya. Okay, and yun nga, ang disadvantage is that hindi sila ductile. So preferably kapag mga malalaking building, we want the structure to be ductile. Okay, same with the structural steel din. Okay, mas ideal yung mga ductile. Okay, pero kung gusto mong gamit ng high strength, pwede naman. Ang problema, tingnan mo yung curve niya. Okay, kung makita mo dito, di ba, may straight line siya. Pero hindi siya well-defined, hindi siya gumanon. Yeah. Wala yung parang tumigil tapos umaalon. Dito makikita mo, unti-unti lang siya nag-curve. Ngayon, paano mo i-identify kung nasaan yung yield point? Kasi hindi siya gumanon eh. Hindi siya well-defined eh. Di ba? Ito, kita mo tumigil dito. Ito yield. Di ba? Dito, nasaan yung yield point? Hindi naman dito kasi fracture na ito. Di ba? So, paano mo ma-identify? Okay, sabi dito, high strength steel are less ductile than mild steels discussed thus far. Okay, although there is linear approach and distinct tensile strength, alam natin kung saan siya mapuputol. Okay, there is no well-defined yield point or yield plateau. Wala yung part na gano'n. Okay, para sa mga high strength steel.
Okay? To use this higher strength steel in a manner consistent with the use of ductile steel sa mga calculations na ginagawa natin, sabi dito, some value of the stress must be chosen. Kailangan mag-identify ng value ng yield. Paano magagawin yun? Sabi dito, nakalagay dito, some value of stress must be chosen as the value of Fy so that the same procedures and formulas can be used. So, pwede para mag-ayot sa calculation. No? Although there is no yield point, one needs to be defined. So, ang tanong, paano mo siya i-define? Okay, sabi dito, when a steel is stressed beyond its elastic limit and then unloaded, pag tinanggal mo yung loading, di ba? Sabi dito, the path follows, di ba? From zero stress will not be the original path from zero stress. No? So magkakaroon daw, sabi dito ng ano, it will be along a line having a slope of the linear portion of the path followed by a residual strain. So ito yun sasabi nun. Ang sabi niya, pag lagyan mo yan ng loading, di ba? Tapos tanggalan mo ng load, babalik yan sa dati. Pero hindi perfect. Diba? Dati zero strain, ngayon meron kang konting strain. Kumbaga, bumalik pa rin siya, umikli siya ng konti, pero hindi na siya sa original length niya. Meron siyang residual strain. Okay? Sabi dito, yung residual strain, ano daw ay permanent set no, after unloading. Okay, the yield stress for steel with the stress strain curve of the type shown is called the yield strength. Okay, and is defined as the stress at the point of unloading that corresponds to a permanent strain of some arbitrarily defined amount. Okay? Sige, kung ganito, paano mo daw i-identify kung nasaan ang yield? Sabi, we use the 0.2% offset method. Paano yun? Ang ginagawa natin, we use the 0.002 strain. Ito yung 0.2%, di ba? Tama ba? 0.2% is 0.2 over 100, 0.002. Ang gagawin natin, hanapin natin si 0.002 sa graph. Paano mo yung gagawin? Meron kang ruler. Okay? Kung titingnan mo siya, di ba? Ito, straight yan hanggang sa certain point. Okay, after nyan, magka-curve yan. Yung part kung saan tumigil yung pagiging straight yan, tawag doon ay proportional limit. After nyan, magka-curve yan. Okay, ngayon, yung slope yan, iuusod mo pa ganun. Okay, iusod mo by 0.002. Idediretso mo pa ganun. Kung saan siya tumama sa graph, yun yung yield strength niya. Okay, ganun ginagawa ang percent offset method. Okay, mamaya may sample problem tayo dyan. Okay, so various properties of structural steel, including strength and ductility, are determined by its chemical composition. Okay, yung behavior niya is dependent on the composition. Okay, steel is an alloy. Sabi natin, component niya ay iron and carbon. Okay, the principal component being iron. Okay, another component of all structural steel, although in much smaller amounts, is carbon, which contributes to the strength but greatly reduces ductility. More carbon ang ilagay natin, mas magiging high strength siya, pero ang problema, magiging less ductile. So, depende sa timpla, depende sa kailangan. Okay, so structural steels can be grouped according to their composition. Meron tayong plain carbon, okay, kapag yung carbon natin is less than 1%. Mga low alloy kapag iron and carbon plus other components. So usually yung other component is less than 5%. Okay, the additional components are primarily for increasing strength, no, para mas ma-improve yung property niya. Okay, which is accomplished at the expense of a reduction of ductility. Again, greater strength, less ductile, so ano siya, balance, no, depende sa paano mo siya gagamitin. Okay, may disadvantage yung pagiging high strength niya. Okay, high alloy. Ano yung sabihin ng high alloy? Kumbaga, marami na siyang additional component, no? Kumbaga, hindi lang siya basta iron and carbon. Meron na siyang mas marami pang material na hindi iron carbon. Okay, so similar in the composition to low alloy but with a higher percentage ng mga added materials, no? These steels are higher in strength than plain carbon steels but also have some special quality katulad ng resistance to corrosion. Okay, so mga additional property niyan, nakukuha natin by adding other items. Okay, so sample problem 1 natin, sabi dito, the data shown in the table were obtained from a tensile test of a metal specimen with a diameter of 0.5 inch and a gauge length of 2 inches. The specimen was not loaded to failure. Okay, estimate the value of the proportional limit and use the 0.2% offset method to determine the yield strength. Ito yung plot, no? Halimbawa, kasi isa sa mga pwede mo maging trabaho is i-identify, di ba, bibigyan ka nila ng result ng testing tapos papakita sa iyo, engineer, enough ba yung material namin? Pasok ba sa standard yung material namin?
So ito yung plot ng graph no nung tawag dito ng stress strain curve ng material na sinubmit. Ang tanong, sige, kung ito yung graph niya, ano yung proportional limit niya at ano yung yield strength niya? Okay, paano mo gagawin yan? Okay, meron kang mga points no na binigay ng machine, magkakaroon ka ng curve. Okay? Paano mo malaman ang proportional limit? Okay, ano ibig sabihin ng proportional? Constant ang slope. So kukuha ka ng ruler, ibabakat mo dyan. Kung saan humiwalay yung curve dun sa ruler, nandoon ang limit ng proportional. Ibig sabihin ng proportional limit, yun yung point kung saan humiwalay siya sa pagiging straight. Yun lang yun. Okay, and kung gagawin mo siya dito, makita mo na around dito yun. Okay? Tapos, pag binakat mo yan papunta dito sa kaliwa, makikita natin na siya ay nasa around 36 or 38 KSI. Depende sa kung paano mo ginamit yung ruler mo. Ngayon, sige, hindi mo nakita yung yield plateau, hindi mo nakita yung gumanon, tapos bumaba. Di ba? Ay, hindi mo nakita yung yield plateau ba yun? Basta yung yield point, di ba? Hindi mo nakita. Di ba? Wala nung yung ganon. Yan. So, paano ma-identify? Sabi natin, we use the 0.2% offset method. Paano mo gagawin yun? Ito yung strain, di ba? 0.002, di ba? Ito yung proportional limit. Iusog mo lang pa ganun. Okay? Ang ganda sa 0.002. After nyan, didiretso mo ganun. Kung saan sila mag-meet, yung projection yun dito, yung yield strength niya. Okay, ganun siya ginagawa. Okay, yung slope nito, project mo pa ganun. Okay, simple lang. So basically, tititigan mo lang talaga siya. So, abangan natin mo. Ganun lang. Okay. Yung iba dito, discuss natin sa next meeting natin, no? Ayan, so, ha? RA tsaka RA. May tanong ba? Wala, yan. Wala. Sir, good thanks, sir. Ay, Ha? Good morning. Magkakaso, sir. Okay. Hindi na naman ako para makausap.